Sound check. Sa mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating Friday night prayer meeting dito sa Jesus Christ Baptist Church. And welcome po natin bawat isang naririto and also ating mga kasama sa ating live stream. And purihin ang Panginoon na meron tayong gawain na kagaya nito. At patuloy natin ho na hinihikayat ng ating mga kapatiran as much as we can be present ho sa ating prayer meeting. At kung hindi man ho natin kaya na maging present physically, ay inaasahan ng mga members ng church to be present sa ating online prayer mamaya ho. At nawa ho tayo ho ay magsumikap sa mga bagay ho na ito. Kaya ho ang ating oras ng prayer meeting ay ganito, medyo late sapagkat sinusubukan ho natin hangga't maaari yung mga nasa eskwelahan at trabaho ay nakauwi na para ho makasama sa atin hong mga gawain. Isa hong malaking pagbabago sa schedule ho ng mga gawain dito sa JCBC ang ginanap. And last Sunday ay ito ho ay official na 2 p.m. ang start ho ng second service ng JCBC. Ano ho, liba na lang siguro sa mga special occasions. Nevertheless, ay ang atin hong second service ay 2 p.m. na po. So kung kayo ho ay kasama namin sa mga online na gawain at nagtatahapat walang notification ng 6 p.m. Dahil 2 p.m. na ho yung gawain. And then also this coming Sunday, pag-pray ho natin, we are excited at nawa ho ay ang atin hong mga inimbitahan, pinanalangin ng mga mahal sa buhay. At hindi lang ho yung mga family natin. Halimbawa, meron tayong mga kaibigan. Let's invite their whole family sa atin hong parating na Family Sunday this coming Sunday as part of our Love Month, Love in the Family. And nawa ho ay pag-pray natin and who knows, maaari gamitin ng Panginoon upang iligtas ng Panginoon ang isa or dalawa or buong pamilya ay makakilala sa Panginoon at napakagandang bagay po yun. So pag-pray ho natin and nawa ho ay naghanda rin ho, maghahanda rin ang church ng konting pagsasaluhan pagkatapos ng gawain. And yung atin hong ginagawa na every Family Sunday ay meron tayong family picture taking and ipiprint ho natin yan at ibibigay ho natin the next Sunday. So nawa ho ito ho ay maging blessing at maging patuloy na maging tradisyon na ng church na ito taon-taon at maganda na update yun hong mga pictures sa mga family pictures. So tayo ho ay dumako sa ating pagsisimula ng ating hong Bible study and prayer meeting ngayong gabi. Diringan natin ang ating tagapagpawi. Tayo po yung magsitayong lahat. Mawi po tayo sa Panginoon. Awitin po natin, Yet not I, but to Christ in me. Oh, the night has been won, and I
for sure the bride has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and he was raised to overthrow the grave. To this I owe, my sin has been defeated. Jesus now and never is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but to Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for he has said that he will bring me home, and day by day I know he will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but to Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Magsiupo pong lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Napakagandang awit. When the race is complete, yet my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Isa pa rin ho yung halimbawa ng mga matatawag nating contemporary Christian songs, but they're very, very good, very rich sa napaka-sound na theology at tunay nakakagalak ho ng puso ang mga awitin ho na kagaya nito. Well, tayo dumako sa ating Bible study, and we have returned or we have began our study about the fear of God last Friday. Napag-aralan ho natin ang patungkol sa leading of the Holy Spirit, and we have biblically defined kung ano ang biblical na pagli-lead ng Holy Spirit. And I hope medyo mas make effort tayo na maitama yung grammar natin. Yes, siya'y nag-guide sa atin sa mga decision makings. When we talk about the biblical leading of the Holy Spirit, it is particularly pertaining to sanctification. That is, the Holy Spirit leads us away from sin and towards righteousness or holiness. And again, as I've said, nung pinagbubulayan ko kung ano ho ang next na magandang pag-aralan natin sa atin ng prayer meeting, isa sa mga verses na na-encounter ko ho sa akin hong Bible reading ng Book of Proverbs ay yun hong sinabi sa Proverbs chapter 16 verse number 6. Proverbs chapter 16 verse 6, ang sabi sa Proverbs 16:6 ay ito: By mercy and truth iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. So makikita ho natin na very much related sa sanctification, ang fear of the Lord. Therefore, very much related sa pag-lead ng Holy Spirit, ang fear of the Lord. And that's when I decided, by the grace of God, we will be visiting again this much-needed topic, much-needed truth, na madalang ho na naipapangaral sa mga churches. And right here sa JCBC, when I review my past lessons, ay pinag-aralan natin ito around 2014, 2015, ay pinag-aralan natin itong fear of the Lord, and we will be revisiting, and I hope na ito ho ay maging pagpapala at paalalahin ho patuloy sa atin. Basahin muna natin ang Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes 12, these are but familiar verses, and I hope pagkatapos ho, bago matapos ang ating pag-aaral about the fear of the Lord,
ay masaulo natin ang mga talatang ito. Ecclesiastes chapter 12 verse number 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So, as we have commented last time, si King Solomon, pagkatapos niyang obserbahan ang buhay mula sa tugatog ng lahat ng bagay, siya yung nakaabot sa lahat ng pinakamataas, pinakasikat, pinakamarunong, pinakamakapangyarihan, pinakamayaman, lahat ng pinakamasarap, masaya na maaaring gustuhin ng tao ay nakamit niya. Nevertheless, ang kanyang pronouncement sa Ecclesiastes 12:8, vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. Because that's what it means to be man. To be a human, to be a man created in the image of God, does not mean to chase after fame, money, or iba pang mga bagay, kung hindi, as concluded by King Solomon, fear God and keep His commandments. Well, hingin natin muna ang tulong ng Panginoon bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, amin pong pinupuri ka, pinapasalamatan ka sa iyong kahabagan sa amin. Tunay, as we have sang the song, it's not us. Ano man ang aming naabot, ano man ang aming nagawa, ano mang kapurihan ang naihatid namin sa iyong pangalan. Oh, salamat, O Diyos, but we acknowledge the truth. It's not us, but your grace, your Christ through us. Salamat, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa pagkakataon na kami ay meron upang magtipon, upang manalangin at mag-aral ng iyong salita. Dalangin ko po, ikaw ang patuloy na magbigay ng karunungan. Samahan mo kami, O Diyos. At Lord, muli, kami po ay tumatangan sa iyong pangako na kung ang aming hinihingi ay sang-ayon sa iyong kalooban, O Panginoon, dinirinig mo kami. At narito, O Diyos, malinaw sa iyong salita na ang mga mananampalataya mo ay nais mo na magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. At iyon ang layunin namin ng aming pag-aaral. Kaya, O Diyos, aming pong hinihingi, inaasahan ng iyong pagpapala sa pag-aaral na ito. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo at bawat isa na makikinig at gamitin mo po ito, O Diyos, upang patuloy na ang pagkaroon ng takot sa iyo ay mapunla sa aming mga puso at isipan. At ito, Panginoon, ay patuloy na lumago at lumalim. At lahat ng ito, O Diyos, ay hinihiling namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So mabilis na review lamang po sa ating mga napag-aralan noong nakaraan. As we have pointed out, King Solomon concluded that the whole duty, or actually supplied word yung duty, the whole of man, what it means to be man is not to be rich, famous, or to be the most knowledgeable, kung hindi ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. We see sa text na ito ng pagkakaroon ng takot sa Diyos ay nasa pinakasentro, hindi lamang ng Kristyanidad, kung hindi nasa pinakasentro ng pagiging tao. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos goes beyond the walls of the church. Minsan ay nangingiti na lang ako pag may mga tao na jokingly, yes, sinasabi nila, pero it reflects kung ano ang kaisipan nila. Ay, ayokong pumunta ng church, ayokong pumunta ng simbahan. Bakit daw? Baka daw masunog sila. Na seemingly, ang kapangyarihan ng Diyos at ang Diyos ay limitado sa loob ng bahay, simbahan, or bahay-sambahan, at ang Diyos ay wala sa labas. At kaya, wala silang takot sa Diyos na gumawa ng kasalanan sa labas. So muli, narito ang katotohanan. Be it in the church or outside the church, the fear of God is at the very core of living as a human being. Ang pagkakawalan ng takot sa Diyos ay pagkakaroon ng walang saysay na buhay. So we try to define, we try to understand ano ba ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng takot sa Diyos.
And as we have seen sa Bible, it both means the fear of dread and the fear of honor towards God. Ang pagkakaroon ng dread or sindak sa Diyos, and pagkakaroon din naman ng malabis o matinding paggalang sa Panginoon. As Jesus said sa Luke chapter 12 verse 5, "But I will forewarn you, whom shall ye fear? Fear him which after he had killed had power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him." So kailangan talagang masindak sa Panginoon. Kailangan talaga ang tao ay magkaroon ng takot sa Diyos na may kapangyarihan at kakayahang pumatay. At hindi lang yon, ang Diyos na meron ding kapangyarihan at kakayahan na magbulid ng tao sa impyerno. Fear him. Matakot. Masindak. At actually, isa ho ito sa napakakulang na katangian ng mga nagpapakilalang mananampalataya sa panahon natin ngayon in the whole of Christendom. Bakit? All over the Bible, kapag nakakakita tayo ng mga tao nakaka-encounter ng be it the messenger of God, ng anghel, or mismong ang Panginoon ay nakikipag-usap sa kanila, ano nangyayari? Sila'y nagpapatira pa sa lupa at nanginginig. Pero ito ho ay madalas wala sa maraming mga Kristiyano. Sad to say, o sa nagpapakilalang Kristiyano. And then number next, hindi lamang po the fear of dread or pagkasindak sa Panginoon, dahil tunay ang Diyos ay Diyos na galit sa kasalanan at galit din sa makasalanan. Number 2, the fear of honor or respect, or sabi nga ng iba is reverential awe. Ito ay estado na kung saan ito ay nagdudulot sa atin ng damdamin ng pagkamangha at malabis na paggalang sa Panginoon. Halimbawa na lamang, maggamit tayo ng halimbawa na kung saan ginagamit ang salitang fear in this sense sa Leviticus 19 verse 3. Sa Leviticus 19 verse 3, "Ye shall fear every man his mother and his father." So, hindi ito yung pagkasindak. Hindi ito yung fear na para bang sila ay kaaway at ang nais nila ay puksain at wasakin ka. Well, Brother Paul, minsan nararamdaman ko yan, lalo na pag hawak na yung hanger. Pakiramdam ko talaga, pupuksain ako ng nanay ko. Well, that's not the point. The point here is, "Ye shall fear every man his mother and his father, and keep my Sabbaths. I am the Lord your God." So by the way, hindi ito yung ating preaching, pero kung ang Diyos talaga ang Panginoon mo, there should be fear towards your parents. Andun yung fear. So muli, hindi ito yung fear na pagkasindak, o hindi ito yung fear na nahandun yung galang. Mamaya, babalikan natin itong categorization na ito. Now, these two ways of fear, or these two ways na ginagamit ang salitang fear sa Bible, ay yung concept ng horror and dread, and yung concept ng honor and fear, honor and respect, ay both na totoo. At dapat ito ay umiral sa atin. Isa pang magandang distinction na maaaring makatulong sa atin para mas maunawaan natin itong fear ay yung sinabi ni Martin Luther, na kanyang kinategorize ang fear of God sa dalawa. Una ay yung servile fear, and then yung pangalawa ay filial fear. Yung servile fear ay parang servant fear. Ito ay halimbawa sa isang maaaring ikaw ay nahuli at ngayon ay nakakulong at ngayon ay dinala ka sa torture chamber. Halimbawa, ikaw ay spy ka ng isang bansa at nahuli ka at ikaw ay kinulong at ngayon dinala ka sa torture chamber at no ikaw ay habang naghihintay nakahiga ka at itingnan mo yung mga kagamitan doon sa kwarto na iba-iba na alam mo pag ginamit yun sa'yo, iyon ay nakadesign to produce the greatest amount of pain without killing you. Alam mo na yun ay nakadesenyo para wasakin ka, para saktan ka.
Ito ay laban sa'yo. At higit sa malamang, babalutin ka ng matinding takot. Servile fear. Or walang iniwan yan sa kayo ay makikipaggera at kasama mo ang iyong mga kapwa sundalo at meron kayong 1,000 pero nakatingin kayo sa 100,000 kaaway. Well, yun namang isa is filial fear. With the Latin word, dun galing yung word na family, filial, family fear, na ito ay kagaya ng isang bata na merong matinding paggalang at pagmamahal sa kanyang nanay at tatay na kung saan kanyang malabis na ninanasa na mabigyang lugod ang kanyang mga magulang. Ayaw niya na magalit at maging malungkot ang magulang niya dahil sa kanya. Actually, sa isang banda na nakikita namin ito kay Timmy. Kapag si Timmy ay napagalitan, yes, na disiplina, after ng mga ilang minuto, isa sa mga linya ni Timmy, lalapit siya, happy ka na? Ayaw niya nang hindi kami happy. That means ayaw niya na kami ay galit sa kanya. Happy ka na, Mami? Happy ka na, Daddy? Pag sinabi namin, oo, happy na. Second line ni Timmy. Patingin nga. At napakahusay talaga niya sa mga ganong gawain. So bilang isang anak, gusto mo, at dahil meron kang malalim na paggalang at pagmamahal sa iyong nanay at tatay, gusto mo na sila ay nalulugod sa iyo at nahandoon ang iyong takot na pag sila ay nabigyan mo na-offend sila sa iyo or nabigyan mo sila ng kahihiyan o nakagawa ka ng isang bagay na ayaw nila. Hindi dahil takot ka na ma-torture o hindi particularly dahil takot ka sa palo o sa disiplina, o hindi much more takot ka na sila ay ma-displease. Kung saan itong batang ito ay nagnanasa na mabigyang lugod ang kanyang mga magulang. That kind of childlike fear towards the parents. Now, as we have said, ano ba ang biblical fear sa atin bilang mga ayon sa Biblia? Well, it's both. It's both the concept of fear and dread, and the concept of horror and dread, and honor and respect. Now, maaaring magsabi, Brother Paul, pag ba Kristiyano ka na, meron ka pa ring fear of dread? Meron ka pa rin pagkatakot sa Diyos mula sa parusa? Ang isa bang Kristiyano, ang isa bang anak ng Diyos ay meron pa rin fear of dread towards God? Well, nais ko magbigay ng distinction para mas maunawaan natin. Una, ang isang hindi mananampalataya. Okay, doon muna tayo. Sa isang hindi Kristiyano, yes, ang isang hindi Kristiyano na hiwalay sa Panginoon, isang hindi Kristiyano na wala kay Kristo Jesus, ay kinakailangan lamang at marapat lamang na magkaroon ng matinding sindak towards sa Diyos. Halimbawa sa John chapter 3, alam natin ang verse 16, pero 20 verses after ay ang verse number 36, John 3 verse 36. Ang sabi, he that abideth on the Son, or he that believeth on the Son, hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but what? But the wrath of God abideth in him. At mga kapatid, mga kaibigan, ganito kabulag ang maraming mga tao na alam nilang hindi sila mananampalataya, pero kahit basahin mo ang verse na ito sa kanilang harapan, wala lang. The wrath of God. Ang puot ng Diyos ay nanatili sa kanila. Kaya nga ang tanging pag-asa talaga natin ay maging matapat sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, at liban na talaga buksan ng Diyos ang puso at mata ng mga tao. Hindi nila mauunawaan kung ano ang talagang kalagayan nila. Sa Hebrews chapter 10, we have visited this
this passage already last time. Pero sa Hebrews chapter 10 verse 26, anong sabi? Hebrews 10 verse 26. For if we sin willfully, and that sin is the sin of apostasy, to turn away from Christ, to turn away from the gospel, after that we have received the knowledge of the truth, that is the truth of the gospel, there remaineth no more sacrifice for sins. Wala nang hain para sa kasalanan. Bakit? Isa lang naman yung hain para sa kasalanan. Yung dugo ng mga hayop, hindi nakakapag-alis ng kasalanan. Sila lang nakakapag-alis ng kasalanan, ng dugo lang ni Kristo. When you turn away from that, no more. Wala na. There's no more remaineth any offering for sin. Anong sabi? Nasa na ba yung aking binabasa? Ayun, verse 26. For if we sin willfully, there remaineth no more sacrifice for sins. Verse 27, but a certain what? A certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. At dito natin makikita yung malaking pagkakaiba. Ang naghihintay sa isang tao na tumalikod kay Kristo, ang naghihintay sa isang tao na wala kay Kristo, ay isang nakakatakot na paghuhukom. At paano nilarawan yung indignation, yung galit ng Diyos? Fiery indignation. Naglulumiyab na galit ng Diyos. Ano nang sabi niya? Which shall devour the what? Adversaries. Ang Tagalog ng adversaries, hindi yan yung pinagdiriwang mo taon-taon. Anniversaries yun. Ang adversaries ay kaaway, kalaban. There is the point. Pag ang isang tao ay tinanggihan si Kristo, kaaway siya ng Diyos, at ang naghihintay sa Kanya ay naglulumiyab, naggalit ng Diyos. That's why, i-insert ko lang ho. That's why, lalo na ho sa atin ng mga magulang dito sa church, ganoon na lang dapat ang ating paghingi ng habag ng Diyos ng ating mga anak ay makakilala ng tunay kay Kristo. Madaling, yung isang paalala sa amin nung nasa seminary, madali sa pastor na pasunurin ng mga anak. Madaling pasunurin sa panalangin ng bata. Kaya yun. Pero yung talagang makakilala kay Kristo ang bata, biyaya lang ng Panginoon. Now, tuloy natin. Sa Hebrews 10 verse 31, anong sabi? It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Naalala niyo yung example kanina? Ikaw ay espiya at nahuli ka at ngayon tutorturing ka. Ikaw ay kaaway ng Diyos at ngayon nasa kamay ka ng Diyos. Anong gagawin ng Diyos sa iyo? Nakakatakot. So sa isang hindi mananampalataya ay dapat tunay na magkaroon ng matinding pagkatakot sa Diyos. To the point na mabalisa ka at hindi mo alam kung anong gagawin. Bakit? Kahit anong oras pwedeng dumating ang kamatayan at haharap ka sa Diyos. Ang tanging solusyon dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo, doon pa lang magkakaroon ng kapayapaan, mapapatawad ang kasalanan. Ikaw ay hindi lang basta magkakaroon ng kapayapaan, mapapatawad ang kasalanan. So we have been studying sa Book of Romans, aampunin ka sa pamilya ng Panginoon. Now, para sa mga mananampalataya, okay, Brother Paul, again, maliwanag yan. Sa hindi mananampalataya, dapat may fear of dread. Nandun talaga yung pagkasindak. Nandun talaga yung matinding takot. Higit pa sa takot doon sa magto-torture sa'yo, sa kagat ng aso. Pero paano pa naman sa Kristiyano? Di ba ang sabi ng salita ng Diyos, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kailangan ba tayo magkaroon ng fear of dread sa Panginoon? Yes, now we are God's children. We have peace with God. Ang puot ng Diyos na dapat ay para sa atin ay tinanggap na ng ating Panginoong Jesucristo, and He has become the propitiation for our sins. Siya yung pampalubag loob. Hindi na tayo kaaway ng Diyos kung bagos tayo ay kaibigan na ng Diyos at mga anak na ng Diyos. Kailangan pa rin ba tayong magkaroon ng pagkasindak sa Panginoon? And I will answer this with a different yes.
Yes, pero different. Yes pa rin, kailangan pa rin tayo magkaroon ng dread sa Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos na ayaw at namumuhi sa kasalanan nung tayo ay unsaved, ay Diyos pa rin na hindi nagbabago, na ayaw at namumuhi pa rin sa kasalanan kahit tayo ay saved na. Pero as we have said, it is a different yes. Bakit? Dahil tayo ay napatawad na, tayo ay may kapayapaan na sa Diyos, hindi na tayo ngayon kaaway. Tayo ay kaibigan na, tayo ay tinagap na sa pamilya ng Panginoon, pero again, nandun pa rin yung katotohanan, ang Diyos na banal at matuwid ay namumuhi pa rin sa kasalanan. Kaya gayon na lamang ang paalala ng writer ng Hebrews sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verse 5. Kanina binasa natin sa Hebrews chapter 10. Nakita natin yung magkapagkakaiba ng dealing. Doon sa Hebrews chapter 10, ang dealing sa nag-apostatize, ang dealing sa unsaved, matakot ng matindi sa naglalagablab na galit ng Diyos. Pag naman sa mananampalataya, ang sabi sa Hebrews chapter 12, verse 5, ang sabi ng writer ng Hebrews, "And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children." So ang kausap dito ay mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Ano ngayon ang sabi? "My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him." Huwag mong baliwalain. Huwag kang manlupaypay. Huwag kang manghina kapag ikaw ay dinisiplina ng Panginoon. Anong sabi sa verse 6? "For whom the Lord loveth, He chasteneth." Pinapalo niya yung kanyang minamahal. Hindi lang ginamit yung salitang pinapalo, ang ginamit pa yan, "and scourgeth." Medyo mas malalim yun. Hinahampas. "Every son whom He receiveth." Yung bawat anak daw na tinanggap ng Panginoon o bawat mga tunay na anak ng Diyos, dahil mahal niya, pinapalo niya. Dahil mahal niya, dinidisiplina ng Panginoon. At ang sabi sa verse 7, "If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons." Actually, isa sa mga source ng assurance of salvation ay yung pagdidisiplina ng Panginoon. "If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not?" Sino ba daw anak na hindi dinidisiplina ng magulang? So makita ho natin, ngayon, nandito ang Diyos, kanina sa Hebrews chapter 10, dealing sa unsaved. Sa Hebrews chapter 12, dealing sa saved. At yung daw saved, yung mahal ng Diyos na anak, kapag nagkakasala, pinapalo, dinidisiplina ng Diyos. Now, paano dinescribe itong chastening na ito? Verse 11, Hebrews 12, verse 11, "Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but what? Grievous." Hindi na siya basta painful, grievous. Mabigat, masakit, matindi. Lahat to sa atin na nakaranas ng palo ng ating magulang. Meron ba nung time na pinapalo ka, nag-i-enjoy ka? Pero, alam natin, sa biyaya ng Panginoon, ngayon salamat na lang, pinalo ako. Tama? Nung time na yon, hindi masarap. Yung time na yon, masakit. Maaari nung time na yon, hindi ako mahal ni Mami at Daddy. Kasi pinalo. Hindi siya joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Ano nangyayari? Nagbubunga ng katuwiran. Ang disiplina ng Diyos ay nagbubunga ng katuwiran. Now, are we supposed to fear the chastening hand of God? Question, dapat ba na matakot tayo sa nagdidisiplinang kamay ng Diyos? Yes! Masakit. Pero ito yung malaking pagkakaiba.
kung sa kanina, sa Hebrews 10, he deals to those that are unbelievers as enemies, at ang layunin ay parusahan sila at puksain sila ng walang hanggan. Dito naman, ang layunin ay para sa ikabubuti. Ito ang malaking pagkakaiba. Alam natin na mahal tayo. Alam natin na tayo ay tinanggap sa pamilya ng Diyos. Alam natin na mayroong kapayapaan. Alam natin na hindi tayo kaaway ng Diyos. At alam natin ang gumawa sa atin ng grievous na bagay na ito ay hindi laban sa atin kung hindi para sa atin. And we know that it's not for our destruction but for our good. Yun ang malaking pagkakaiba. Kailangan ba tayong matakot sa Diyos? Yes. Kailangan ba tayong magkaroon ng sindak sa Diyos na galit sa kasalanan? Yes. Kahit na tayo ay Kristiyano na. Bakit? Dahil ang Diyos ay galit pa rin sa kasalanan at nagdidisiplina sa kanyang mga anak. O magkaroon tayo ng pagtingin sa ilang mga katotohanan sa Biblia patungkol sa pagkatakot sa Diyos. Una, the fear of God is a primary characteristic of God's people. Ang pagkatakot sa Diyos ay isa sa mga pangunahing katangian ng mga tao ng Diyos, be it in the Old Testament or in the New Testament. Be it sa mga Hudyo o sa mga unang mananampalataya or maging sa mga tao na sa ngayon sa bagong tipan. Kung titingnan natin ang halimbawa ni Job, ang sabi sa Job chapter 1 verse 1. Job chapter 1 verse 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job. That man was perfect and upright and one that what? Feared God and skeweth evil. So even before, again, pag pinag-aralan niyo ang chronological order, ang hindi, by the way, ang ating Bible ay hindi chronologically arranged. Actually, mas nauna pa sa pag-aaral ho ng mga scholar, mas nauna pang naisulat ang Book of Job kaysa sa Book of Genesis. Kasi hindi sinulat ang Book of Genesis ng day 1 ng creation. Ito ay sinulat ni Moses, ang pagre-recount ni Moses ng sulat o ng ginawa ng Diyos. So it's written in the time of Moses, ang Pentateuch, first 5 books of the Bible. So pag tinignan ng chronological order, pinakaunang nasulat ang Book of Job. So even before ang bayang Israel ay ang Job, si Job na ito ay describe na one that feared God. Sa Exodus chapter 18 verse 21. Exodus chapter 18 verse 21. Noong si Moses ay pinangungunahan ng bayang Israel at siya ay inoobserbahan ng kanyang biyanan na si Jethro. At ang sabi ni Jethro, mapapagod kayo, lahat sila sa iyo bumalapit. Maglagay ka ng mga maglilid, maglagay ka ng mga tao sa ilalim mo na sila yung mangunguna sa 1,000, sa 500, sa 100, sa 10, o sa 50. So, ibig sabihin, mayroong mga so may magkaroon ng kumbaga sa kumpanya, mayroong, yan? Hindi naman board member, may hierarchy nung yung ayun, alam niyo na ibig sabihin. Anong katangian ng sinabi ni Jethro? Moreover, thou shalt provide out of all the people, Exodus 18:21. Moreover, thou shalt provide out of all the people able men such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands and rulers of hundreds, rulers of 50s and rulers of 10s. So, isa sa mga katangian ay they that fear God. Sa mga nasa leadership, ito ay isang bagay na kailangan. Sa 2 Samuel chapter 23 verse 3. 2 Samuel chapter 23 verse 3. The God of Israel has spoken, the rock of Israel has said to me, when one rules justly over men, ruling in the fear of God. So hindi sana makita nyo, ito yung malaking pagkakaiba. Hindi lang basta isang matuwid na hukom o matuwid na leader. Kasi meron tayong, alam nyo, hindi lahat ng pulis masama.
I believe may mga pulis na talagang tapat sa kanilang katungkulan. Yes? Serious sila sa pag-uphold noong motto to protect and to preserve and protect. To defend and to serve and protect, tama. Gusto talaga nilang mag-serve sa publiko at magprotekta ng publiko kaya hold ng batas. Pero maaaring merong pulis na talagang seryoso sa kanyang sinumpaang tungkulin sa pagiging pulis o politiko na lang. Seryoso sa kanyang sinumpaan na tungkulin na sa kanyang opisinang kinalalagyan bilang isang politiko, pero walang takot sa Diyos. Nakuha niyo? Kaya iyon ang isang malaking pagkakaiba. Hindi isang tao na basta just lamang or matuwid lamang. Ang sabi ho dito, one who rules justly over men, ruling in the fear of God. So sa mga nasa leadership, ito ay kailangan. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos o ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay actually naging collective name ng mga mananampalataya. Sa Psalm 66 verse 16. Sa Psalm 66 verse 16 ang sabi, "Come and hear, all ye that fear God." Lahat ng mga tao may takot sa Diyos, lapit. Sa Book of Acts, mababasa, hindi ko maalala yung pinaka-verse ngayon sa Book of Acts, "Ye that fear God," kayo na may mga takot sa Diyos. Ito ay naging collective name ng mga mananampalataya ng Panginoon. Now again, maaaring merong mag-object, "Well, Brother Paul, sa Old Testament yan. Sa New Testament, I call you no more servants but friends." Diba? Friends na tayo ni Lord, so hindi na tayo kailangan magkaroon ng fear. I-quote pa yun sa 1 John chapter 4, "There is no fear in love, but perfect love casteth out fear." Love natin si Lord, lalo na minahal tayo ni Lord by Jesus, so wala nang fear. Well, again, they misapply and misunderstand that verse, sapagkat malinaw sa maraming mga talata sa Biblia, sa bagong tipan, ng pagkakaroon ng takot sa Diyos ay katangian ng mga mananampalataya at kailangan meron sa mga mananampalataya. Sa Philippians chapter 2, as we have, ang atin yung dinidil ay ang fear of God or pagkakaroon ng takot sa Diyos ay primary characteristic ng mga tao ng Diyos. Philippians chapter 2, verse number 12. Philippians 2:12. So this is Paul speaking to the Philippian believers. "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with" what? "With fear and trembling." Yun daw ating ibuhay natin yung ating kaligtasan. Hindi yung gumawa ka para ka maligtas. That's not the point. Ang hamon dito ay ibuhay natin ang ating pagiging ligtas with fear and trembling. Well, iba pang mga talata, 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians chapter 7, verse number 1. 2 Corinthians 7:1 ang sabi, "Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in" what? "In the fear of God." Dahil daw tapat ang mga pangako ng Diyos, dahil daw totoo ang mga pangako ng Diyos, dapat daw tayo ay magsumikap sa pagpapakabanal at ang attitude ng pagpapakabanal ay ano? Fear of God. Nahandoon yung attitude ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Sa pagiging puspos ng banal na Espiritu, na pag-aralan natin ito sa ating home Sunday School, sa pagiging puspos ng banal na Espiritu, ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 18. Ephesians chapter 5, verse 18. Anong sabi?
And be not drunk with wine wherein is excess, but be what? Filled with the Spirit. So that yun yung pinag-uusapan, be filled with the Spirit. Ano ang larawan at paano ito? Verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of the Lord Jesus Christ. So this is what it means to be filled with the Spirit. And then verse number 20, submitting yourselves one to another in what? In the fear of God. So this is Apostle Paul speaking to the church at Ephesus, sa mga mananampalataya, kailangan daw ay papuspos tayo ng banal na Espiritu. Sinabi niya yung mga kaparaanan, ano ang larawan ng pagiging puspos ng banal na Espiritu, at isa rito ay yung pagpapasakop natin sa isa't isa in the fear of God. Yun yung attitude, yung pagkakaroon ng takot sa Diyos. The church as a whole, pag nung binigay ng Diyos ang kanyang kautusan kung paano ang iglesia ay dapat mag-behave ang mga mananampalataya sa Acts 9 verse 31. Sa Acts 9 verse number 31, ano po ang sabi? Ito yung behavior. Nung ang church as a whole, nung ang Diyos ay nag-comment si Luke, hindi nag-command pala, yung nag-comment si Luke as an authorial comment. Ito yung komento ng Panginoon sa mga mananampalataya sa book of Acts, sa Acts 9:31. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria and were edified. Bakit? Bakit napahinga? Kasi naligtas na si Pablo, ang church enemy number 1 na nagper-persecute sa church. Ngayon siya ay propagator ng gospel. Ano nangyari? At ang church daw ay nagkaroon ng kapahingahan and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. How wonderful! Agaano kaganda, mga kapatid, kung masabi na ang mga mananampalataya sa church na ito is walking in the fear of the Lord. So makita ho natin na ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay hindi limitado sa lumang tipan. Kasi yung iba, ang Diyos sa lumang tipan ay Diyos na galit. Ang Diyos sa bagong tipan ay Diyos na nakangiti. So sa lumang tipan, matakot ka. Sa bagong tipan, di mo kailangan matakot. No? Nakita natin, yes, I call you no more servants but friends. Yes, perfect love casteth out fear. Pero yes, paulit-ulit sa New Testament, ang mga Kristiyano should be walking in the fear of God. So whatever means doon sa sinabi sa perfect love casteth out fear sa 1 John chapter 4, hindi ibig sabihin yun na dapat wala na tayong takot sa Diyos. Kung nakikita pa natin sa maraming paraan o maraming pagkakataon sa bagong tipan, ang mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng takot sa Panginoon. And again, ano itong pagkatakot sa Diyos na ito? It's both the fear of dread. Tayo ay merong takot sa Diyos na siya ay Diyos pa rin na banal at matuwid at namumuhay pa rin siya sa kasalanan at nahandog ng disiplina niya sa kanyang mga anak. Pero higit doon ay yung ating pagkamangha, yung ating panggigilalas sa kadakilaan, sa kabanalan, sa kalakihan, sa kapangyarihan ng ating Panginoon, na ayaw natin sa kahit anumang paraan na mabigyan siya ng anumang kalungkutan. Ayaw natin sa kahit anumang paraan na mag-commit ng mistake ng anumang bagay na makaka-displease sa Kanya. Isa sigurong halimbawa na maaaring magkaroon tayo ng kahit kaunting idea ay masubukan natin na tayo ay maimbitahan sa isang pagtitipon at nahandoon ang isang tao na hinahangaan talaga natin. Halimbawa, kung ikaw ay follower ng NBA at talagang favorite team mo ay ang Golden State Warriors at naimbitahan ka sa isang event na nahandoon yung mga hinahangaan mo mga basketballista. At ngayon bibigyan ka ng chance na mag-dribble at mag-shoot. Siyempre gusto mong maayos.
Gusto mong magawa ng maganda yung tira. Gusto mong ma-shoot. Nahandoon yung fear mo. Bakit? Dahil ayaw mong makagawa ng hindi magugustuhan noong mga hinahangaan, noong mga tinitingala, noong mga talagang, I'm using this word, hindi like idol sa Biblia, iniidolo. Nakuha niyo yan? Pagdating sa mga larangan na yun, na talagang tinitingala mo sila, ayaw mo na makagawa ng anumang displeasing sa kanila. Well, sad to say, pagdating sa mga tao, naunawaan natin yun. Yes? Minsan naririnig ko, nangyari to talaga, totoong nangyari to, true to life. Sa isang event, nahandoon ng ilang mga Kristiyano galing sa ibang mga churches. Meron akong kasamang mga Kristiyano sa isang event na galing sa ibang mga churches. Merong pinagawa doon sa event. Pinagsayaw sila. At merong mga churches na talagang subukan mo magsayaw, kahit anong sayaw. Baka maalis ka sa membership. Alam niyo yung joke-jokean nitong mga Kristiyano na ito? Ay, pwede naman eh. Wala naman si pastor. Kung talagang kumbinsido silang mali at kasalanan, they have the fear of the pastor but they don't have the fear of God. Ayaw nilang gawin yun sa harapan ng pastor. Pero okay lang sa harapan ng Diyos. Matila baga hindi sila nakikita. So again, yung fear, yung pagkakaroon ng sense na ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay malaki, ang Diyos ay nariyaan. Actually, isa yun sa may encounter natin sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral. The fear of God is the sense of God being there. The awareness of God is there. Ang Diyos ay nariyan. Hindi ka nakakapagtago. Maaari mong burahin yung history ng search mo, Google search mo sa cellphone, pero alam yun lahat ng Panginoon. Fear of God is the awareness that He is there. At ayaw natin siya na mabigyan ng anumang o makagawa ng anumang bagay na displeasing sa Kanya. So we will go on sa ating pag-aaral about the fear of God sa mga susunod natin na prayer meeting at nawa tayo ay lumago sa katangian na ito na dapat ho nasa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, wala sa amin ang sobra o di bagkos mula sa mga talata ng iyong salita, nakikita namin na kami ay kulang. Madalas kulang sa pagkakaroon ng takot sa iyo. Patawad po, Panginoon. Patawad po sa mga pagkakataon at napakaraming mga araw na we go through our days na hindi man lamang namin nabibigyang atensyon. Ikaw, Panginoon, na laging nariyaan at laging nakatingin. Patawad po. At Lord, nawa kung paanong pinanalangin ni Haring David na likhaan mo siya ng puso na malinis. Lord, kagaya ng pinanalangin ng mga awit, pag-ikaisahin mo ang aming puso sa pagkakaroon ng takot sa iyo. Unite our heart in your fear. Bigyan mo kami ng puso na may takot sa iyo. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na laging aware na nariyaan ka. Puso na nahandoon ng pagka-recognize kung gaano ka kadakila, kung gaano ka kataas, kung gaano ka kabanal. Nawa, Panginoon, makita ang aming mga buhay at ang description ng aming mga buhay ay mga taong may takot sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, at patuloy mo kaming gabayan maging sa aming oras ng pananalangin sama-sama. Ikaw patuloy na maluwalhati at maitaas sa lahat ng ito. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo.
Amen. Magkaroon ho tayo ng 5-minute break. Isa-set up lang ho yung ating Zoom para ho sa atin hong online prayer meeting. And salamat, since the pandemic, mukhang ito na yung pinakamarami nating attendance ng prayer meeting. Praise the Lord, purihin ang Panginoon, malaking kagalakan, at sana ho, maging sa mga susunod nating gawain, ay ganun din. God bless po, break time po tayo.